sarap kumain, di ba? Pero ayaw naman nating tumaba o madagdagan ng timbang. Don't worry, folks. May mga masustansyang pagkain na nakabubusog pero mabagal magpagutom. Resulta, mabilis na pagpayat. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Isa sa pinaka-challenging sa pagbawas ng timbang ay ang magbawas din ng pagkain. Masarap kasi sa panlasa ang mga pagkaing mataas sa calories. Ang alam kasi natin, ang mga pagkaing mababa sa calories ay mabilis magpagutom at hindi satisfying. Mabuti na lang, maraming masustansyang pagkain na di lang nakabubusog kundi mababa sa calories. Matagal magpagutom at higit sa lahat, nakababawas ng timbang. Narito. Number 1. Kape. Dahil sa caffeine content, may mga teorya na maaring makatulong ang pag-inom ng kape sa pagbaba ng timbang. Tulad ng pagpigil sa gana na maaring mabawasan ang gutom na nararamdaman at ang kagustuhang kumain kahit sa sandaling oras. Nababurn din ang calories dahil ang caffeine ng kape ay nagpapataas ng energy use kahit ikaw ay nakapahinga. Pinasisigla nito ang thermogenesis. Isang paraan upang maka-generate ng init at energy ang katawan mula sa pag-digest ng pagkain. Kape na. Number 2. Oats. Ito ay dahil sa beta-glucan fiber content nito na may abilidad upang maabsorb ang maraming tubig. Ibig sabihin, lumalaki ito sa sikmura, kaya feeling full kumpara sa ibang food. Ang oatmeal ay mabuti rin sa digestive system na nakatutulong upang mabawasan ang gutom. Kung samahan pa ng ehersisyo, panalo ka sa dami ng calories na mababurn. Bukod pa sa magiging fit ang katawan. May potential din na bumaba ang pagkawala ng muscle mass ng katawan. Piliin lang ang natural na oats, yung pinakukuluan, hindi yung instant. Perp. Number 3. Itlog. Pinasisigla ang pagkabusog kapag sinimula ng araw ng pagkain ng itlog. Sa isang pag-aaral na nilahukan ng 30 babae, ang mga kumain ng itlog ay nakaramdam ng mas matagal na pagkabusog kesa sa mga babaeng tinapay lang ang kinain. Bukod sa 72 lang ang calories ng isang itlog, mataas ang protein content nito. Ang high-protein almusal ay nakababawas ng mayat-mayang pagkain, babagal na pagkawala ng pagkain sa sikmura at mababang level ng ghrelin, ang hormone na responsable sa pagkagutom. Ayon sa Healthline. Excellent! Number 4. Yogurt. Napag-alaman ng mga researcher na ang mga taong kumain ng 3 servings ng fat-free yogurt sa loob ng isang araw ay bumaba ang timbang ng 22% at 61% body fat. Ito ay kumpara sa mga taong nagbawas lang ng calories pero hindi kumain ng yogurt. Ayon sa WebMD. Ang mga taong kumain ng yogurt ay nabawasan din ng 81% ng taba sa belly area kumpara sa mga non-yogurt eaters. Samahan ito ng prutas at gulay o gawing dressing sa salad. Busog-lusog. Number 5. Brown rice. Napakasagana sa bitamina na halos superfood na ang tawag dito. Low fat na, low density pa. Meaning kahit konti lang ang kainin, talagang nakabubusog kaya ilang oras din ang lilipas bago makaramdam ng gutom. Mayaman ang brown rice sa magnesium, phosphorus at selenium kaya nakatitiyak na healthy ito kesa sa white rice. Konti lang din ang calories ng brown rice kaya swak sa weight loss plan mo. Make it brown please! Number 6. Beans. Kapag kasama ang beans at iba pang legumes sa diet, asahan mong lagi kang busog. Mababa rin ang calories nito, kaya asahan mo rin na bawas pounds sa timbang. Dahil sa protein content ng beans, ang pagkain nito ay nakatutulong upang mag-release ng hormones na nagbibigay senyales na busog ka na. Ayon sa mga researcher, ang mga taong regular na kasama sa diet ang beans ay mas malaki ang pagbaba ng timbang kumpara sa mga taong hindi kumakain ito. The best ang beans! Number 7. Berries. Tulad ng strawberry, blueberry, blackberry at raspberry. Sagana sa pectin, isang uri ng dietary fiber na nagpakita ng slow stomach emptying. Ang berries ay nagpapataas ng pakiramdam ng pagkabusog. Kapag kumain ng berries, nababawasan ang gutom at nagpapromote ng pagbawas ng timbang.
Nakatutulong din ang pagkain ng berries na mabawasan ang calories na pumapasok sa katawan upang bumaba ang timbang. Dahil ang isang tasa ng blueberries ay may 84 calories lang pero 3.6 grams ang fiber. Very good, ha? Number 8. Mansanas. Umaapaw sa tubig ang mansanas. Ang isang medium-sized na mansanas ay may 86% water, kaya mababa ang calories nito, 95 lang. Ang mansanas ay isang low-calorie density food na madaling magpabusog. Of course, pag busog ka na, di ka nakakain ng marami. Kaya ang tendency, lumuluwag ang damit habang tumatagal dahil pababa ng pababa ang timbang. Ma-fiber din kasi ang mansanas na nagpapababa ng ganang kumain. Kaya kontrolado ang timbang. An apple a day keeps the fat away. Number 9. Sabaw o soup. Isa ito sa pagkaing mabilis magpapayat. Dahil kapag humigop o kumain ka ng sabaw, madaling mapuno ang tiyan at busog agad ang pakiramdam. Maraming pwedeng gawing soup tulad ng chicken soup. Tanggalin ang balat ng chicken ha, puno ng taba yun. Vegetable soup na kahit leftover lang na gulay ang ilagay ay masarap na. Walang limit ang pwedeng ihalo sa soup. Kahit bacon, alisin lang ang taba at maaari ka rin kumain ng ibang food tulad ng hard-boiled egg, whole grain bread at inihaw na isda. Although kulang pa sa research ang benepisyo ng sabaw sa pagbaba ng timbang, still dahil mababa sa calories ang sabaw, mababawasan talaga ang timbang. Sabaw pa nga. Number 10. Karne at manok. Sagana sa protina, ang karne at manok ay ang pinaka-filling nutrient food. At ang pagkain ng high-protein diet ay nakaka-burn ng hanggang 80 to 100 na calories bawat araw. Lumabas sa pag-aaral na ang pagdagdag ng protina sa diet ng 25% ng calories araw-araw ay nakapagpapababa ng gana by 65%. Nababawasan din ang kagustuhang mag-late night snack. Dahilan upang mabawasan ang timbang ng halos 1 pound bawat linggo. Meatylicious. Number 11. Luya. Ayon sa review na lumabas noong 2017, ang compounds ng luya na zingerone at shoggols ay nakatutulong sa pagbaba ng timbang. Ang properties na ito ay maaaring importante sa complex bodily processes na nagbaburn at nagtatabi ng taba. Sa pag-aaral ng mga babaeng sobra sa timbang na nag-take ng 2 tableta ng powdered ginger noong 2015, lumabas sa malaki ang ibinaba ng gana na kumain at sukat ng katawan kumpara sa mga babaeng nag-take ng placebo. Overall, ang pag-take ng luya ay nagpapababa ng timbang mula bewang hanggang balakang. Luya pa more. Number 12. Gulay. Puno ng nutrisyon at mataas sa bitamina, minerals at calcium, ang gulay ay nakatutulong na ma-burn ang taba ng katawan. Kaya excellent ang leafy greens na idagdag sa weight loss diet. Hindi lang mababa sa calories ang gulay, mataas din ito sa fiber na nakatutulong upang matagal bago magutom. Mabuti pa sa digestion. Oh my gulay! Number 13. Isda. Tulad ng salmon, tuna at sardinas na loaded sa omega-3 fatty acids. Ayon sa American Health Association, ang isda ay mabuting option upang pumayat dahil ito sa mababang calories pero mataas na protina. Hindi lang nagpropromote ng pagbaba ng timbang ang isda, karaniwan ding mababa sa cholesterol at saturated fat ang isda. Kaya iwas cardiovascular disease din. Inirekomenda ng US Department of Agriculture na kumain ng seafood 2 beses sa isang linggo bilang parte ng balanced diet. Let's go fishing! Number 14. Dark chocolate. Ay, gusto natin to. Maraming pag-aaral na nagpatunay na ang dark chocolate ay nakapagpapababa ng cravings at feeling ng pagkabusog na nakatutulong upang suportahan ang pagbaba ng timbang. Sa isang pag-aaral sa 12 babae, ang pag-amoy at pagkain ng dark chocolate ay nagpababa ng gana at level ng gutom. Siguruhin lang na dark ha, hindi milk chocolate. Banging chocolate! Weight-friendly tips. Kadalasan ang pagbigat ng timbang ay nasa lifestyle. Kahit bawal o alam nating hindi mabuti sa kalusugan, sige pa rin tayo. Hanggang hindi binabago ang unhealthy diet,
Walang mangyayari. Kumonsulta sa doktor o dietitian kung may problema sa timbang. Ano ang kinakain mo para busog na malusog pa? Tell us in the comment section below. Don't forget to hit the like button, share this video with your friends, and subscribe to Clever You.